Matapos tapusin ang isa, tumulo ang bawat patak ng esensyal na dugo mula sa kuko ng dragon ni Zufan. Isang malamig na hangarin ang kumislap sa kanyang mukha, bahagyang umisi. Muling tumapak si Zufan, at sa isang iglap ay nasa harap na ng nilalang na si Shan. Nang makita ang kanyang kasamahan na pinagpira-piraso na, si Shan ay matagal nang natakot at nawalan ng ulirat, gustong tumakbo palayo. Ngunit, makakatakas ba siya sa malademonyong kuko ni Zufan? Katatakbo pa lang niya ay nakita na niya si Zufan na lumitaw sa kanyang harapan, na nagpatulala sa kanya sa takot. Nakita lamang ang gintong liwanag na kumikislap sa kanang mata ni Zufan. Nang makita si Zufan na papalapit, walang ibang magawa, kinagat na lamang niya ang kanyang ngipin at lumaban ng patayan. Sumigaw ng malakas si Shan, itinulak ang dalawang palad ng buong lakas. Asset quit. Singbigat ng pagguho ng bundok at ilog. Boom! Isang napakalakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang makapangyarihang dilaw na enerhiya ay biglang lumakas, parang isang bundok na may taas na ilang daang zhang, sabay na dumagan patungo kay Zufan. Kung ito ay talagang tumama sa isang ordinaryong tao, tiyak na magiging giniling na karne sila sa isang iglap. Sa kasamaang palad, ang malas niya ay si Zufan ang nakaharap niya. Kumpara sa lakas ng kili ni Zufan na umaabot sa langit, kung pag-uusapan ang lakas, ito ay talagang tulad ng pagyayabang ng isang baguhan sa harap ng isang eksperto. Bahagyang humisi si Zufan, isang malademonyong ngiti ang lumitaw. Kumislap ang kanang braso niya, isang suntok ang pinakawalan. Gayon din, isang tunog na yumanig sa langit at lupa ang muling umalingaw-ngaw. Ang dilaw na liwanag na parang kayang gumiba ng bundok at dagat ay pagtama pa lang sa kamao ni Zufan, ay parang buhangin sa dalampasigan na tinanggay ng alon, biglang nadurog, naging mga kislap ng liwanag at naglaho. Pagkatapos noon, ang makapangyarihan at marahas na puwersang iyon ay naging isang malakas na hangin, hush, isang tunog, dumaan sa katawan ni Shan, na naging sanhi ng paglaho ng kanyang katawan sa isang igla. Tanging isang patak ng esensyal na dugo ang naiwan na parang ulan na tumalsik sa lupa, dahan-dahang dumadaloy, nagiging isang maliit na ilog. Pagkagulat. Lahat ng mga usyosong nanonood ay hindi mapigilang matulala sa pagkamangha nang makita ang eksenang ito. Marami sa kanila ang unang beses pa lang nakakita kay Zufan na kumilos, hindi nila inaasahan na ang halimaw na ito sa mga alamat ay ganito pala kalakas, sa antas na mahirap isipin. Sina Lin at Shan, ang dalawang ito ay nagpakita ng magandang pagganap sa labanan ng Middle Three Sex, malinaw na may kakayahan silang makipagsabayan sa mga elite na disipulo ng Upper Three Sex, at nagpahirap din sa maraming eksperto ng Middle Three Sex. Ngunit, nang makaharap nila si Zufan, wala pang isang round ay pareho nang napuksa ang kanilang katawan at may gana pa siyang gamitin ang dugo nila para isulat sa lupa ang salitang tikaawa-awad. Ang ganitong nakakatakot na lakas ni Zufan ay talagang nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat. Maging ang mga nakakita na noon sa isang suntok ni Zufan ay hindi mapigilang muling masigla. Tutal, ang suntok na iyon ay walang kamalay-malay na pinakawalan ni Zufan, samantalang ang labanang ito ang tunay na nagpakita ng kanyang lakas. Iba't ibang kakaibang pamamaraan, iba't ibang martial skills ang paulit-ulit na ipinakita, na talagang nagpahanga sa mga usyosong nanonood, kumukulo ang kanilang dugo. Hindi mapigilang umiling si Tianxiang, isang mapait na ngiti ang lumitaw, bumuntong hininga, ang batang ito, sa bawat pagkikita namin, lagi niyang ipinaparamdam na nagbago siya ng husto, mas naging abnormal pa kaysa dati. Sayang ang ilang taon kung walang tigil na pagsasanay ng mahirap, ngunit sa ngayon, kung isahang laban, mukhang hindi ko pa rin siya matatalod. Nakita ito ni Wen Tao, hindi mapigilang manginig ang kanyang mukha, isang dismayadong tingin ang ibinigay niya sa kanya. Tianxiang, matanong ko lang, ano ba ang kinakain nitong kaibigan mong ito para lumaki ng ganyan? Tao ba talaga siya? At saka, si Han Yunfeng na iyon. Hindi ba't sinabi mo kanina na 1 minuto ang inabot niya para talunin ang dalawang batang ito? Anong nangyari? Isang iglap lang ay natapos na sila? Napilitang humuso si Han Yunfeng, ako ang tinatanong mo, sino naman ang tatanungin ko? Inirapan niya ito, bumuntong hininga, matagal ko nang sinabi na hindi siya maarok. Ang suntok niya noon, malamang ay hindi pa niya ginamit ang buong lakas. Talagang mahirap isipin kung nasaan ang kanyang huling depensa. Parang halimaw. Paano siya nakasali sa Songlong Assembly? Hinahayaan pa ba nitong mabuhay ang iba?
Nang marinig ito, tiningnan siya ng malalim ni Wentao, tumango rin bilang pagsang-ayon, mapait ang lasa sa bibig. Lintik. Noong una, para harapin ang mosek na ito, marami pa akong inihandang maruruming plano, malaki ang tiwala ko. Ngunit ngayon bakit bigla akong nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan? Mapanghamak na umuso si Han Yonfeng, malamig na tumawa, Diffy. Ang kasabihan nga, ang hindi nakakaalam ay hindi natatakot. Sigurado ka ba noon? Kamangmangan lang iyon. Napilitang sumulyap sa kanya si Wentao, may lungkot sa mukha, bumuntong hininga. Nakaupo sa pinakamataas na upuan sa panonood, huminga ng malalim si Wu Qingqiu, pagkatapos ay bumuntong hininga, humanga, tunay ngang mas mabuting makita kaysa marinig lamang. Itong si Zhu Fan ay talagang hindi pangkaraniwan. Sa lakas ng dalawang iyon, kahit isa sa tatlong sekta natin ang lumaban, hindi tiyak kung marami ang makakatalo sa kanila ng ganoon kadali. Ngunit siya di. Bahagyang kumibot ang kilay niyan mo, tila naalala ang masakit at kaawa-awang karanasan noon, hindi mapigilang bumuntong hininga, napilitang umiling, sa ngayon, hindi pa niya inilalabas ang kanyang divine soul. Biglang kumibot ang kilay ni Wu Qingqiu, nagulat, divine soul. Ano? Isa siyang divine illumination realm, pero nakabuo na siya ng divine soul. Nakasimangot na nagsalita si Ian mo, kalokohan. Walang divine soul, paano siya lalaban sa mga eksperto sa void transformation realm? Bahagyang pumikit ang mga mata ni Wu Qingqiu, unti-unting sumeryoso ang kanyang mukha. Akala ko ay may demonic treasure siya na nagpoprotekta sa kanyang primordial spirit, at umaasa sa kanyang napakalakas na pisikal na lakas para manalo sa malapitang laban. Sa ngayon, ganoon nga siya. Ngunit kung mayroon siyang divine soul ang isang itod. Nag-atubiling magsalita. Sumulyap sa kanya si Ian mo, napilitang bumuntong hininga, sasabihin ko na sa iyo ng diretsyo, hindi lang siya may divine soul, kundi ang divine soul niyang iyon ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Ha? Hindi mapigilang matigilan, tiningnan ng malalim ni Wu Qingqiu si Ian mo, paano mo nalaman? Nakita mo na ba? Bahagyang tumango si Ian mo, ngunit mabilis ding umiling, bumuntong hininga, hay paano ko ba sasabihin? Sabihing hindi ko pa nakita, pero nakita ko na. Sabihing nakita ko na, pero hindi ko pa talaga nakita. Noong oras na iyon, kalahati lang ang divine soul niya ang ipinakita niya, ngunit ang kalahating iyon ay muntik nang kumitil sa buhay ko. Kung hindi ko kailangang alalahanin ang kapatid na babae sa aking mga kamay, malamang ay matagal nang wala ang buhay kong ito. Nanigas ang tingin ni Wu Qingqiu, sa wakas ay nagpakita ng ekspresyon ng pagkabigla, ano? Nakalaban mo na siya. At hindi ka pa niya kalaban? Alam na alam niya ang lakas niyan mo. Bagamat mas mababa ito kaysa sa kanya, sa buong kanlurang kontinente, tiyak na malakas pa rin siya. Kahit siya ang numero unong henyo ng kanlurang kontinente, hindi mahirap talunin siyan mo, ngunit kung nais niyang kunin ang buhay nito, napakahirap. Ngunit, ang ganitong eksperto ay muntik nang mamatay sa kamay ng batang iyon. Kung gayon, anong uri ng antas na umaabot sa langit ang lakas ni Zhu Fan? Sa sandaling iyon, hindi na naging kalmado ang mukha ni Wu Qingqiu, lumingon siya kay Yelin sa tabi, nakababatang kapatid, ang pinili mong kalaban ay tila napakalakas. Bahagyang humisi si Yelin, isang ekspresyon ng kasabikan ang lumitaw sa kanyang mga mata, syempre. Kung hindi, paano siya magiging karapat-dapat na kalaban ko? Matagal ko nang sinabi, maliban sa akin, wala ni isa sa inyo ang karapat-dapat na maging kalaban niya. Dahil kami ang magkatunggali sa tadhana. Ha. Tinitigan ang nakababatang kapatid na ito ng matagal, nag-isip sandali si Wu Qingqiu, walang emosyong nagsalita at tumango. Sa loob ng barrier, matapos tapusin ni Zhu Fan ang dalawang malalakas na kalaban, isang malademonyong ngiti pa rin ang nakapaskil sa kanyang mukha, patuloy siyang tumitingin sa paligid. Bigla, kumilos ang mga mata ni Zhu Fan, kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, tumingin sa isang direksyon. Tumapak ang kanyang paa, biglang sumugod pasulong. Sa loob ng isang makapal na damuhan, sa ilalim ng mga layer ng damo, may dalawang ilusyonaryong anyo na gumagapang, pagkatapos ay nagtago sa ilalim ng isang makapal na kumpol ng damo. Ngunit, sa gulat nila, nakalapit na si Zhu Fan sa lugar na iyon, mabilis na hinawi ang damo, nagpakita ng mapanuksong mukha na parang naglalaro ng taguan. Isang kakaibang ngiti, hinawakan niya ang dalawang nagpupumiglas na kumpol ng ilusyon, pagkatapos ay bumalik sa dati niyang pwesto,
isang malademonyong iti ang ipinakita sa dalawang kumpol ng liwanag, walang emosyong nagsalita, tatakbo kayo. Saan kayo tatakbo? Akala niyo ba hindi ko kayo nakita? Noong nawasak ang inyong katawan, umasa kayo sa Earthwalking Blood Escape para magtago sa damuhan. Si Lin ay pwede pa, pero ikaw Shan, talagang wala kang pag-asa. Sa dinami-dami ng pwedeng pagtaguan, sa ilalim pa ng puwit ng ibon. Gusto mo bang maging ibon o manok sa susunod mong buhay? Nang marinig iyon, hindi mapigilang tumawa ng malakas ng mga disipulo ng Mosek sa malayo. Habang ang dalawang kumpol ng Divine Soul ay nanginginig sa takot, walang tigil ang panginginig. Marahas na tinapik ni Quilang ang dalawang kumpol ng Divine Soul, natawa ng malakas, lintik. Sino pa ang aatakihin, pagdating pa lang si Butler Zuo na agad ang pinili niyong kalabanin? Hindi ba't naghahanap kayo ng kamatayan? Ha ha ha! Nang marinig ito ng iba, lalo pa silang tumawa ng walang tigil. Biglang nakaramdam ng kahihiyan ang dalawang sina Lin at Shan, nag-isip sandali, biglang sumigaw, sinira niyo na ang aming katawan, maglalakas loob pa kayong patayin kami. Kami ay mula sa Tianxing Sect, ang nangunguna sa 3 sekta na tagapagtanggol ng bansa ng Qianmu. Mapanghamak ng umuso si Zhu Fan, hawak ang dalawang kumpol ng liwanag, marahas na pinag-umpog ang mga ito, na nagdulot ng pagkahilo sa dalawa. Tumawa ng malakas si Zhu Fan, nangunguna sa ano? Kapag napaalis na namin kayo, kami na ang mangunguna sa 3 sekta. Ha ha ha! Nang marinig ito ng grupo ni Quilang, hindi rin nila mapigilang tumawa ng malakas, walang tigil ang pang-aasar. Sakto sa sandaling iyon, hush! Hush, ilang liwanag na naman ang kumislap, sa wakas ay lumitaw na rin ang anyo ni Narentong at iba pa. Nang makita ang grupo ng Mosek na magkakasama, nagtatawanan at nag-uusap, tiningnan sila ng malalim ni Rentong, tumingin sa paligid, puno ng pagdududa ang kanyang isipan, malalim na nagtanong, nasaan na ang dalawang sina Lin at Shan? Nakita niyo ba sila? Hindi kaya na-teleport sila sa ibang lugar? Puno ng pagdududa ang puso, biglang nainis si Rentong. Noong una, pinayagan niyang lumitaw ang dalawa para unang umatake kay Zhu Fan, para hindi sila makakilos. Ngunit ngayon, na-teleport sila sa kung saang lugar, nasayang na naman ang pagkakataon. Tungkol naman sa posibilidad na natalo sila ni Zhu Fan sa isang iglap, hindi niya ito naisip kailanman. Ang ganitong uri ng panaginip sa katanghaliang tapat, hindi niya pinaniniwalaan. Ang dalawang ito ay nagpahirap maging sa mga nangungunang eksperto ng Middle Three Sects, tapos matatalo sila. At sa isang iglap pa? Paano ito posible? Hindi. Ngunit ang katotohanan ay laging malupit, palagi nitong ipapakita sa kanya ang totoo. Ano bang klaseng malas ang tinamo niya para guluhin ang isang nakakatakot na nilalang? Bahagyang kumunot ang noo ni Zhu Fan, isang mapanuyang tingin ang ibinigay niya sa kanya, hindi ba't nagplano ka ng maruming taktika, para pagbaba nila rito ay agad akong atakihin. Bahagyang kumibot ang kilay ni Rentong, puno ng pagdududa, hindi makapaniwalang tumingin kay Zhu Fan, ito paano nalaman ng isang ito. Tila nabasa ang pagdududa sa kanyang puso, kalmadong umiti si Zhu Fan, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang ulo, ipinakita ang dalawang kumpol ng liwanag ni Lin at Shan sa harap niya, mahinahong nagsalita, dahil katatapos lang nilang gawin iyon. Ngunit sayang, nabigo sila. Ha ha ha! Pagkasabi noon, biglang nanigas ang mga mata ni Zhu Fan. Sa ilalim ng hindi makapaniwalang tingin ang dalawang sina Lin at Shan, marahas niyang pinisil ang dalawang kamay. Narinig lamang ang dalawang sigaw ng matinding sakit at paghihirap, ang dalawang kumpol ng Divine Soul na liwanag ay biglang naging pulbos at naglaho. Bahagyang pumikit ang mga mata ni Zhu Fan, kalmadong nagsalita, mula ngayon, ang posisyon ng nangunguna sa 3 sekta na tagapagtanggol ng bansa ng Tianmu ay magbabago ng kaunti. Pagkatapos noon, si Chai Changlong at ang mga disipulo sa likuran ni Zhu Fan, na may malademonyong ngiti sa mukha, ay mayabang na lumakad patungo kay Rentong, puno ng pang-aasar ang kanilang mga mata. Mula ngayon, ang numero 1 sekta na tagapagtanggol ng Tianmu ay magbabago na. Pagbabago ng langit at araw. Hindi mapigilang manlaki ang mga mata ni Rentong, bigla siyang natakot ng husto. Hindi niya inaasahan na ang dalawang dakilang eksperto, tulad ni Lin at Shan, ay babagsak sa kamay ng kalaban sa isang iglap, at madali pang pinisil na parang langgam. Gaano kalaking lakas ang kailangan para magawa ito? Sa sandaling iyon, ang tingin ni Rentong kay Zhu Fan ay sa wakas nagpakita ng malalim na takot.
Bagamat hindi niya nakita kung paano kumilos si Zufan, malinaw na sa kanya ngayon ang mga sabi-sabi ay totoo. Ang taong ito ay talagang isang halimaw na hindi madaling kalabanin. Sayang, huli na ang lahat. At sa sandaling ito, hindi na siya pinansin habang nabibigla, ngunit ang mga tulad ni Chai Changlong ay nagpakita na ng hindi magandang mukha, ang kanilang ngiti ay lalo pang lumamig. Ngayon, kahit hindi kumilos si Zufan, ang kabilang panig ay may 6 na eksperto sa Void Transformation Realm, samantalang sila ay siya lamang mag-isa, wala nang iba. Ang mga natitira, lintik, puro Divine Illumination Realm. Bukod pa rito, sila ay mga ordinaryong disipulo na talagang isinubo lamang para bugbugin na parang aso. Bigla, tumulo ng walang tigil ang malamig na pawis sa batok ni Rentong. Nanginig ang gilid ng kanyang bibig, pakiramdam niya ay maiiyak na siya. Ang mga disipulo sa likuran niya ay mayroon ding malungkot na ekspresyon, puno ng pagmamakaawa ang kanilang mga mata habang nakatingin sa kanilang dakilang Ginoo. Ngunit, malinaw din sa kanilang puso, ang Ginoong ito nila ay isa ring bodhisattva na tumatawid sa ilog, sarili niya ay hirap ng dalhin, paano pa ang iba. Isang mabangis na tingin ang ibinigay sa kanila ng papalapit na grupo ni Chai Changlong. Lahat sila ay may malademonyong ngiti sa mukha, kinukuyom ang mga kamao, gumagawa ng nakakapanginig na tunog. Ang grupo ni Rentong ay nanginginig sa takot, patuloy na umaatras, ang kanilang mga damit ay basang-basa na ng pawis sa likod. Sa sandaling ito, umikot ang mga mata ni Zufan, biglang umiti ng masama, mapanghamak na nagsalita. Ginoong mo, ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang pusa, sino ang daga? Bahagyang kumibot ang kilay ni Rentong, nagtiim ang kanyang mga ngipin, ang buong katawan ay namumula sa pagpipigil, hindi makapagsalita. Ang batang ito ay malinaw na gusto akong hiyain. Bahagyang humiti at umiling si Zufan, tila nabasa ang iniisip ng isang ito, bahagyang tumawa, tama ka. Hinihiya nga kita. Ngunit, dahil sa awa ng langit, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ang patakaran ng grupong labanan dito, pagkatapos ng 3 oras, muling magbubukas ang malaking pinto ng barrier. Sa oras na iyon, anuman ang resulta, panalo, talo o tabla, matatapos na ang laban. Kaya, hindi ba't sinabi mong pamilyar kayo sa lugar na ito? Kung gayon, maging masunuring maliit na daga kayo na takot mamatay at magtago. Tungkulin naming mga pusa na kumain ng daga. Ha ha ha. Magsimula na ang bilang. 10. 9. 8. Ang mga disipulo ng Mosek, na may hindi magandang ekspresyon, ay tumingin kay Rentong at sa Tianxing Sek na parang mga lobong naghihintay sa handaan ng tupa, puno ng panghahamak ang kanilang mga mukha. Malinaw na malinaw, nais silang paglaruan ng husto ng Butler Zoo na ito. Sa pagtingin sa Butler Zoo na ito, katulad na nilalang na si Mo, parehong mga kabataan pa na may pagkabata. Narinig ito ni Rentong at halos masuka sa galit. Lintik! Kahit papaano ay ginoo siya ng Tianxing Sek, paano niya matitiis ang ganitong kahihiyan? Ngunit ang mga mata ay patuloy pa ring nagbibilang, 4. 3. 2. Pumikit ang mga mata, na lalong nagpabilis ng tibok ng puso ni Rentong, na parang naririnig ang tawag ni kamatayan na papalapit. Agad siyang nag-utos sa mga disipulo ng Tianxing Sek, takbo. Isang sigaw lang, nagkawatak-watak ang lahat, tumakbo palayo. At si Rentong, syempre, ang unang tumakbo na parang asong ulol na tumatakas. Ngayon, opisyal nang nagsimula ang laro ng pusa at daga.